Ito ang kwento ng isang ina at anak, kwentong ipinaglaban ng pag-ibig, tiniis ng sakit, at hindi kailanman bumitaw hanggang sa huling sandali. Ngumiti siya. Busog pa ako anak, pero hindi siya busog. Hindi siya malakas. At higit sa lahat, hindi siya okay. Matagal na niyang tinatago ang sakit para hindi mabahala ang nag-iisa niyang anak. Araw-araw, pinapanood ni Maya si Eli habang papasok sa school. Humahawak siya sa dibdib, pilit humihinga. Kaya ko pa, para sa kanya, bulong niya. Pag-uwi ni Eli, nakikita niya ang mama niyang masayahin, kumakanta, nagluluto, tumatawa. Pero kapag mag-isa si Maya, nauupo siya sa sahig, hinihingal at pinipigilan ang luha. Isang gabi, nagising si Eli at bumaba. Nakita niya si Maya, nakasandal sa dingding, mapatla. Ma, are you okay? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Maya kahit hirap. Water lang, anak, go back to sleep. Pero alam ni Eli, may tinatago siya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang lagay ni Maya. Konting lakad, hinihingal. Konting buhat, sumasakit ang likod. Pero pagdating ni Eli, lagi siyang nakangiti. Anak, may favorite mong ulam. Kahit halos di makatayo, pinipilit niya. Isang hapon, malakas ang ulan. Pagdating ni Eli, walang ilaw, walang tunog ng kusina. Ma, nakita niya ang mama niya sa sahig, hirap huminga. Mama, mahinang ngumiti si Maya. Anak, sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Dinala siya ni Eli sa ospital, at doon nalaman niya ang totoo, matagal nang may sakit si Maya at hindi nagpapagamot dahil inuuna niya ang pangangailangan ng anak. Sa huling gabi, hinawakan ni Maya ang kamay ni Eli. Anak, if I can't stay long, promise me something. Keep dreaming. Don't be scared of life. Ma, don't leave me. Umiiyak si Eli. Ngumiti si Maya, ang huling ngiti niya. Even if you don't see me, I will never leave you. Kinabukasan, pumikit si Maya, hawak pa rin ang kamay ni Eli. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik ang bahay. Pero isang gabi, habang mag-isa si Eli, parang narinig niya ang boses ng mama niya, anak, hindi kita iniwan. Pumikit siya at huminga. Naalala niya ang notebook ng mama niya, anak, kapag hindi mo na kaya, tandaan mo, kaya mo pa. Tumayo si Eli. Hindi na dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil natutunan niyang lumaban. At doon niya naunawaan, ang pagmamahal ng isang ina, hindi namamatay. Nagiging ilaw, nagiging lakas, at nagiging bahagi ng puso mo, habang buhay. At sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang gabay ng ina sa puso niya.